Dear Mama Colleen, helloy po. Ako po si Kayla, pinagkaitan na magkaroon ng sariling anak. Oh no! Nangarap lang ako, Mama Colleen, noon ng masayang pamilya someday. Pangarap na maging ina noon pa man. Yung idea ko na misis na mag-aabang sa kanyang mister sa pag-uwi nito, mga anak na aasikasuhin, mga hapon na naglalaro kami sa labas, gabi na matutulog kami ng sabay-sabay. Pero ang pangarap na yon, hindi na matutupad. Dahil hindi talaga kami makabuo-buo ng anak. Hanggang sa nag-usap kaming mag-asawa, itago na lang natin ang mister ko sa pangalang Nestor. Sabi ko sa kanya, mag-ampon na lang kaya kami. Total, marami rin namang mga bata ang naabandona ng kanilang mga magulang. Mga bata na kailangan ng tahanan na uuwian at naghahanap ng tatayong magulang sa kanila. Pumayag naman siya, Mama Colleen, hanggang nasa poder na nga po namin si Baby Amaya. Ang bait ni Baby Amaya, Mama Colleen. Sabi ko, finally, matutupad na yung pangarap ko na maging isang ganap na ina. Hindi man siya nanggaling sa aking sinapupunan, pero nangako ako na mamahalin ko siya ng buong puso. At nakita ko rin kay Nestor kung gaano siya kasaya ng araw na makuha namin si Baby Amaya. Grabe, pangarap lang noon, natutupad na ngayon. Lahat ng plano ko, umaayon. Pero, yun ang akala ko, Mama Colleen. Dahil dito ko na napansin yung unti-unti ng pagbabago ng pamilyang binuo ko. Simula nang magtrabaho po si Nestor sa ibang bansa. Ang dating halos oras-oras na pagtawag niya, naging madalang na lang. Ang dating excitement na makita niya kaming mag-ina niya, parang hindi na ganun tulad ng dati. Na kaya nga po siya nagtrabaho sa ibang bansa para ma-provide niya yung pangangailangan naming pamilya. Pero ito pa pala ang magiging rason para magkalamat ang aming relasyon. Nung humingi ako ng sustento mula sa kanya, 3 buwan na rin kasi siya na hindi nagpapadala, Mama Colleen. Bigla siyang nagbitaw ng salitang, "Bakit ako magpapadala? Hindi ko naman kadugo yung bata." Oh no! Nadurog ang puso ko nung sinabi niya yon. Hindi na lang para sa akin, kundi sa anak namin. Sa bata na umaasa na meron na siyang buong pamilya. Mas lalo pang lumala ang problema naming dalawa nang minsan ko siyang mahuli na may kachat na iba. Sabi ko, kaya pala. Ka-winner! Tuluyan na nga bang masisira ang relasyon ni Nestor at ni Kayla? Ano nga kaya ang tunay na dahilan? Bakit bigla na lang bumitiw itong si Nestor sa kanya? Abangan ang part 2 ng kwento ni Kayla dito sa Heart to Heart with Mama Colleen.
Oras po natin, it is now 1:35. Mama Colleen, paikot-ikot na lang kaming dalawa. Iko-call out ko siya sa kalokohang ginagawa niya. I-deny niya. Tapos aamin din naman. Hihingi ng sorry. Bibigyan ko ng tsansa. Tapos uulit-uli. Paikot-ikot lang. Sa totoo lang nakakasawa na. Hanggang sa isang araw, sinabi niya na sa akin na ayaw niya na. Oh no! Na hindi niya na ako mahal. At hindi ko rin naman daw siya mabigyan ng sariling anak. Pinamukha niya sa akin yon na habang sinasabi niya yon, bumaba na naman ang tingin ko sa aking sarili. Na parang sinisisi niya ako sa lahat ng nangyayari sa aming dalawa. E noong mga panahon na nagdesisyon naman kami na mag-ampon, masaya pa nga siya eh. Kasama ko pa siyang sumundo sa bata. Kitang-kita ko yung excitement niya nung mabuhat niya si Baby Amaya. Tapos, isang araw, nakita ko na lang na nagpalit na siya ng profile picture na ibang babae na ang kanyang kasama. Sabi ko, magpa-file ako ng kaso laban sa kanya. Pero ang sabi niya, magpapakamatay daw siya at ako daw ang sisisihin kapag nangyari yun sa kanya. Mama Colleen, alam ko ang aking naging pagkukulang. Maliwanag na maliwanag sa akin yon. Pero, sapat ba na gawin niya sa akin ito? Nalulungkot din ako kasi minsan na ngang napagkaitan ng pamilya si Baby Amaya. Tapos mararanasan niya rin pala ito sa piling ko. Masakit ang ginawa sa akin ni Nestor. Pero mas nasasaktan ako sa kalalakihang mundo ni Amaya. Kaya nagdasal ako. Humingi pa ako ng lakas kay Lord na sana makayanan ko to para kay Amaya. Dahil ako na lang ang meron siya. Mahirap mang mag-isa, maging single parent, pero kakayanin ko, Mama Colleen. Kailangang kayanin. Narealize kong hindi ko kailangan ng lalaking walang paninindigan. Kaya ko to. Ngayon, nananahi ako para sa aming mag-ina. Sa awa ng Diyos, hindi naman niya kami pinababayaan. Mama Colleen, ilalaban ko si Amaya hanggang dulo. Ipaparamdam ko sa anak ko na kahit hindi kami buo, matatanggap niya ang pagmamahal ko ng buong buo. Muli ako si Kayla at ito ang aking heart to heart with Mama Colleen. Real talk! Kung akala mo hindi mo kayang lampasan itong pinagdadaanan mo ngayon, kung akala mo solo mo lang itong laban na ito, tama ka, akala mo lang yon. Naniniwala ako na inilayo tayo sa isang tao na akala lang natin is perfect na para sa atin. Kumbaga ang plano natin, makasama siya habang buhay. Ang plano natin, bumuo ng pamilya kasama siya. Ang plano natin, maging okay kayong dalawa forever talaga. Pero minsan marirealize mo na kaya pala nangyari ito. Kaya pala na-discover mo na may iba siya, na may nilalandi siyang iba. Kaya pala nararamdaman mo na parang napapagod ka na at gusto mo nang kumawala sa kanya. Pero siya na yung gumawa ng paraan para magkalayo na talaga kayo ng tuluyan. Kaya pala. Kasi again, there's reason behind everything. Kaya
bebe ko, no, ka-winner, every time na may dumarating sa buhay natin, and hindi nila pinipili na manatili sa buhay natin, huwag kang magalit. Kung gusto nila umalis, sige. Kung ginawa mo na ang lahat, nagmakaawa ka na, magstay lang sila, pero pinili pa rin nila ang iwan ka, sige. Pero huwag ka magalit. Magpasalamat na lang. Kasi number 1, numero 1, inilayo ka lang sa tao na akala mo ay tama para sa'yo. Number 2, there's more chance para sa peaceful na buhay. Yung buhay na wala ng toxic. Yung buhay na pwede mo pang bigyan ng direksyon. Dahil ng mga panahon na medyo naliligaw kayo ng direksyon, nadadamay ka sa pagkaligaw na iyon. And number 3, ang saya kaya ng maging malaya ka sa taong lagi ka na lang sinasaktan. 'Di ba? Yung finally, sarili mo naman ang mamahalin mo matapos mong ibuhos ang lahat-lahat sa kanya. Sa taong hindi pinahalagahan ng pagmamahal mo. Kaya just let go. Gaya ng kanta kanina, 'di ba? Malaya na siya, palayain na natin siya. Yun ang trip niya. Tinatakot ka pa nga, ang tawag doon, reverse psychology. 'Di ba? Yung tipong, syempre, sino ba naman ang gustong may mamatay ng dahil sa'yo, 'di ba? Ang mamatay, iba naman yun, be. Oo, iba naman yung sa awitin. Oo, para sa bayan. Oo, ang mamatay ng dahil sa'yo. Pero ito kasi, iba to eh. Yung tipong alam mo yun, siya na ngayon gumagawa ng kalokohan, tatakutin ka pa na magpapakamatay ako pag kinasuhan mo ko. Abay, ang sarap pong chinilasin sa face. Bagag nawong lagi, be, bagag face ka ayo ba? Diba? Ikaw na nga yung nang loko sa akin. Ikaw pa yung mananakot na, sige, kapag kinasuhan mo ko, papatayin ko sarili ko, ikaw ang sisisihin. Ayos ah. Siyempre, ikaw naman to matatakot ka. Teka lang ah. Oo nga, baka ako sisihin ng mga tao. Sige na nga. Tapos, alam mo yung pagdating sa lamay, pagpapunta, nandun ka sa lamay pero yung mga tao nakatitig sa'yo na masama. Kasi yung isang lalaki nag-iwan ng letter na dahil sa kanya kaya ako nagpakamatay. Abay, loko. Alam mo yung dalawa lang naman talaga yan eh. Kapag tinakot ka ng partner mo na magpapakamatay siya, it's either totohanin niya or panakot niya lang yan sa'yo para pumirmi ka. Pero syempre, ang nakakatakot din mag-take ng risk, 'di ba? Oo, yung tipong, sige, magpakamatay ka dyan. Paano kung may pagkasabaliw talaga yung taong yun? Totoo. Kaya minsan talaga pipiliin mo na lang kung saan ka merong peace of mind eh. Pipiliin mo na lang yung mas logical na pag-iisip. Hayaan mo na siya maging baliw, wag ka na lang. 'Di ba? Idadamay ka pa. Ay naku talaga. So, somehow umubra yung pagre-reverse psychology niya sa'yo. Hindi natin sure kung totohanin niya yung padakot niya o hindi. Pero tama yan, ikaw na lang yung lumayo. Kasi mas mahirap magsettle sa tao na mabuang-buang ka na sa kanya, samantalang siya, dili man mabuang sa'yo. Mas masarap sa pakiramdam yung tao yung nababaliw sa'yo, 'di ba? Yung tao yung nabubuang sa'yo. Hindi yung ikaw yung nagpapakabuang sa kanya habang siya nagsasaya sa piling ng iba. 'Di ba? Oo, parang walang pinagkaiba yan sa mahal ko o mahal ako. So let it go. Let it go, sabi ni Elsa. Si Elsa yung tindera sa may amin. Aling Elsa, pautang! So yun lang ha. Naku, kapag kaganyan ng tao, kung sinubukan mo na ang lahat, ginawa mo na ang lahat, pero talagang may satililing, di ba? Iwan mo na. And I would like to commend you na rin. Oo. I want to thank you dahil naging ina ka para kay baby Amaya. 'Di ba? Sabi mo dito sa dulo ng iyong sulat, ipaparamdam ko sa anak ko na kahit hindi kami buo, matatanggap niya ang pagmamahal ko ng buong buo. Grabe tagos! Kinilabutan ako. Totoo, 'di ba? Ang sarap pakinggan.
Maraming salamat sa pagmamahal na wagas sa isang bata na minsang napagdamutan ng magulang. Kaya ako sa'yo, te, mas deserve mo ang buhay na peaceful. Yes, it will be a challenging one, but one thing is for sure, kakayanin at kaya mo yan. You are a survivor. Okay? Just continue praying and believing to His plans. Kasi kung ano man yung plano niya, mas matindi pa yun kesa sa plano natin. Yan ang lagi mong tatandaan. Ka-winner, yan po ang kwento ni Kyla dito sa Heart to Heart with Mama Colleen.